What's up, Giovanni B? So, isang magandang araw sa inyong lahat. Akala nyo walang problema to, so meron tong problema. So, pansinin nyo, ang problema nito ay kalahati yung tumutunog. Sa kabila ay hindi. Bali, yan yung problema na sinasabi ko sa inyo na kalahati yung tumutunog, kalahati hindi. So, yan ang aalamin natin. Let's get started. Bale, ito pala yung brand at model niya, Samwon AB739BT. So almost Sakura din yung design nito. So, parehas din ng Sakura. Kaibahan lang ng Sakura, meron parang lata dito nakalagay, takip. So yan lang kaibahan nila. Ito yung board niya, napakaganda rin naman ng board. Ganda rin yung parts niya. So mukhang hindi naman basa-basa. So aalamin natin to mga ka-G-lovers kung bakit kalahati lang yung tumutunog. So, bali ito yung power supply niya. 44.5 times 2 yung pinaka-main niya. So, una muna natin gagawin ay hanapin natin yung audio nito. So, mag-audio test tayo. So, pag hindi nyo nakita dyan, tanggalin nyo lang tong mga connection dito, tapos tap kayo sa capacitor. Yun yung ginagawa ko nyan minsan. Yan. Dito wala siya dyan yung audio input natin, nasa ilalim, banda ilalim. Yung sa may malapit sa RCA. Ito. Yan yung audio input natin. So yan lang tanggalin natin. Tapos tap tayo dito sa capacitor, tapos din sa capacitor. So alamin natin kung saan side yung walang audio. So tara, alamin na natin, tanggalin natin to, tapos stop tayo. Bali, ito yung side na walang tunog ha mga ka-G-lovers. Yung may tunog, tinanggalin na muna natin. Kasi magtatap tayo, hahanapin natin kung magtutunog ba. So, yan yung side ha na walang tunog. So, tap tayo. Ito yung side na may tunog, sa bandang baba, yan yung may audio. Sa bandang taas, yung walang audio. So, dyan tayo magpo-focus mga ka-G-lovers. So, nakuha na natin kung saan yung problema sa may bandang taas. So, next natin, baklasin lang natin yan. Tapos, test tayo. So, aalamin natin kung bakit hindi ito tumutunog sa may bandang taas. So, ito, pag on natin, tap tayo dito, wala talaga tayong madidetect na audio. So, side na yan. Sa may bandang kaliwa natin. Sa may bandang kanan natin o sa side kanina na sa may bandang baba, yun yung may audio. So next natin, dahil wala siyang tunog, magbo-voltage checking tayo. So alam nyo na naman kung ano yung chine-check natin. Tapos tingnan natin kung nag-switch yung relay muna pala. Okay, nag-switch yung relay, kita nyo. Nag-buzzer siya, ibig sabihin connected siya. Naka-on yung relay niyan mga ka-G-lovers.
So ibig sabihin, hindi natin pwedeng hinalaan yung relay yung problema. Minsan kasi, pag carbonize na yung relay, hindi na nakontak. Kaya may posibilidad na hindi talaga tutunog yung side na may carbon. So next natin, ito yung sinasabi ko sa inyo, magbo-voltage biasing tayo. Nung pag-check natin ng voltage biasing, 0.4 naman, ito yung side na may walang tunog pala. So 0.4 naman, bakit wala siyang tunog, hindi siya gumagana? Kita nyo mga ka-G-lovers, good yung biasing, good yung supply, good yung relay, nag-shoot yung relay. Yan o, kita nyo. Yan, wala siyang DC output, pero good yung biasing. Bakit wala siyang tunog sa ganitong amplifier na to? Kasi kung sa 5 buto yun, dapat tumunog na yung ganyan. Good yung biasing, nag-shoot yung relay, good yung supply. Bakit wala siyang audio o hindi walang tunog? So, teka lang muna, hindi natin na-test na may ganyan. 4.4. So, okay yung biasing. Bakit wala siyang tunog? Ito yung problema niyan mga ka-G-lovers. Sasabihin ko sa inyo. Kadalasan, based on my experience, ito yan. Yang mga parting may kalawang na yan, yan yung salarin kung bakit hindi siya tumutunog. Itong pre-drive natin dyan, wala siyang kalawang. Pero yung resistor, tapos yung signal diode, may kalawang. So, ang gagawin natin, palitan lang natin muna yan, tanggalin natin. Sa side na to, wala masyadong kalawang ha, sa mababa. Ito yung good na channel. Sa may bandang itong taas, ito yung may problema. So, baklasin lang natin yan, tanggalin natin, tapos palitan natin. Bale, hindi ko na pinakita yung pagtanggal natin at pagkabit. So, wala akong nakitang yung kapareho na 100K sa akin na sakto. Nag-series na lang ako. Tapos yung isa pa, nag-series na lang ako. Yan, kinabatian na natin ng resistor at bagong signal diode. So, bali ito na, i-resolder lang natin. So, dito sa parte na to, hindi ko na siya ikakat. Doon lang tayo nag-cut sa may parting pagkabit natin ng mga parts. Kasi matagal din pagtanggal natin ng mga parts niyan, pagtanggal natin ng mga resistor, tapos yung signal diode. So dito na ikabit na natin, solder lang natin. So dito natin malalaman kung talagang ito lang yung problema niya ba. Ito lang talaga yung salarin niya. Kung bakit wala siyang tunog kahit mayroon siyang biasing normal, nag-switch on yung relay, normal. Walang carbon sa relay, nagko-contact na maigi yung relay, wala pa rin tunog, good yung supply. So bakit wala siyang tunog? Nakakapagtaka, di ba? So tinanggal natin yung side na may kalawang na walang tunog. So ito, ni-resolder na nga natin. Pwede na natin siyang i-skip. So aalamin natin kung tutunog na ba siya o magkakaroon na siya ng audio. So resolder lang natin to, kabit lang natin to mga ka-G-lovers. So habang nag-resolder pala ako, papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe naman dyan mga ka-G-lovers. At pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago akong ina-upload na video, kahit medyo matagal tayo bago mag-upload dahil na sobrang busy natin, laging may ginagawa. Tapos kung sa FB page nyo pala ito napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin ng video na to. So, pasensyahan nyo na ako mga ka-G-lovers kung bihira tayo makagawa ng video, busy rin, daming ginagawa, saka may inaasikaso rin. Hindi tulad noon talagang focus tayo sa pag-vlog. So ngayon, paunti-unti lang. Pero minsan nagpaano din ako, naggagawa-gawa rin ako para sa inyo. Kasi minsan karamihan na ginawa ko kasi minsan naayos ko na. So nakita nyo na yung lahat na ginawa natin noon. Kaya may almost pare-pareho din. Pero minsan mayroong kakaiba din. Kahit parehas yung problema pero magkaiba yung solusyon. So ito, linilinisan na natin. Tapos power on natin mga ka-G-lovers, alamin natin, magtatap na tayo kung magkaka-audio na ba siya o magkakatunog. So, nagpalit lang tayo ng resistor na kinalawang. Yun lang muna yung ginawa natin, pinalitan natin yung resistor na kinalawang, titingnan natin kung tutunog na ba siya. So, pa-power on lang natin to, tapos stop tayo mga ka-G-lovers. Okay, nag-switch na yung relay. Tap na tayo. Testingin na natin kung magkaka-audio na ba siya. Dito na natin malalaman kung talagang yun lang yung problema niya. So, titingnan natin. Mag-audio test tayo sa side na to. Doon sa may bandang kaliwa ko. Titingnan natin. So, yan na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers. Dahil sa kalawang na lang na yon,
na akala mo kahit kunti pa lang nga yung masyadong kalawang, hindi pa masyadong sobrang kalawang, nakaka-apekto na siya sa tunog. So testingin na lang natin to. So bali ayan na, okay na siya, left and right, parehas na may tunog. So dito naman tayo. Tanggalin lang natin to. Okay, may tunog. Itak natin. Okay, may tunog din. Ibig sabihin, good na tayo. So, okay na to. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So, thank you. Maraming salamat.